Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin lahat tayo ay nagagalit minsan. Anong kinakagalit mo? Minsan, kapag hindi sumusunod ang ibang tao sa iyong gusto, maaaring nagagalit ka sa iyong sarili. Dahil palagi kang nabibigo, paulit-ulit ka sa iyong pagkakamali. Maaring nagagalit ka sa Diyos dahil ang tagal-tagal mo nang nagdarasal, pero hindi niya sinasagot ang iyong hiling. Maaring nagagalit ka sa ibang tao kasi wala ka namang ginagawang masama sa kanila pero sinisiraan kanila. Maaring nagagalit din tayo sa sistema, sa ating gobyerno, sa politika. Dahil imbis na tulungan ang mga simple, ang mga ordinaryong tao, nagbabangayan, nag-aaway para sa kapangyarihan. Maaaring nagagalit ka sa iyong pangangatawan dahil hindi ka pa rin gumagaling sa iyong karamdaman. Marami tayong kinakagalit sa ating buhay. Pero hayaan lang natin na lumipas, dumaan ang galit na ito. Huwag nating gagawing direksyon ang ating buhay, ang ating galit. Dahil ang galit parang apoy nakakasunog. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi ang Diyos ang kanyang kagustuhan ang ating pinakinggan, kundi ang ating galit na nakasira, nakagulo ng ating mga puso't kalooban, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagdadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Asa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit nga bang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, hinalong ko siya, subalit hindi niya alam na ako ang nag-aalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis na busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananahig ang aking puso, ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kaligitnaan ninyo at hindi ako naparito
upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami iniligtas at tanglawan ang iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ako'y manumbalik, O Diyos adakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin. Ang iyong iligtas, ilapit ka sana. Ang puno ng ubas ay tinanim mo, ay buong iligtas. Yaong puno, iyon ang pinalagumot, iyong pinalakas. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong mga lukbutan, huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagbati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kesa sa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Alam niyo po ba, na kadalasan, hindi ang galit ang tunay nating nararamdaman. Ayon po sa mga psychologists, ang galit po ay madalas huling emosyon na lumalabas sa atin. Ang sabi po ng mga psychologists ito, that anger is just a secondary emotion. Para po maunawaan natin ito, para maintindihan natin ito, ganito niyo po isipin ang galit. Ang galit daw po ay parang usok. Kapag merong usok, ibig sabihin meron pong apoy. At ang apoy, ang ugat ng galit, kadalasan nanggagaling po sa takot, sa lungkot, sa pagod, sa pagkabigo, sa hiya, pagtataksil ng iba, o baka merong sugat ang puso
nagmula pa sa nakaraan. Halimbawa po, minsan ang isang nanay ay nagagalit sa kanyang anak. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya galit. Natatakot lang ang nanay, baka mapariwara yung anak niya kasi palagi nababarkada. Hindi po ba? Minsan ang mister, palagi mainitin ang ulo. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya galit. Baka pagod lang. Hindi po ba? O baka pakiramdam po ng mister, walang nakakaunawa sa kanya sa bahay. Minsan, siya'y nag-o-open up, nagsasalita sa kanyang misis, pero agad siyang binabara ng kanyang asawa. Agad siyang sinisigawan ng asawa niya. Minsan, yung anak, napakabugnutin, napakabuisit. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya galit. Baka nape-pressure lang yung bata sa eskwela. O baka binubuli siya ng mga kaklase niya. Minsan, meron tayong mga nakakasalubong sa ating pagmamaneho sa daan na magagalitin, maiinitin din ang ulo. Pero ang totoo, kaya galit yan, baka hindi mo alam, marami siyang pinagdadaanan na problema sa bahay. Baka marami siyang utang, hindi niya alam kung paano bayaran. Baka meron siyang sakit o may sakit yung kanyang minamahal. Baka nag-aaway silang mag-asawa. Baka meron siyang sakit, nag-aalala siya kung gagaling ba siya o baka mamamatay na siya. Kaya tandaan niyo po ito, kapag merong galit, huwag natin tignan ang kanyang bibig. Tignan natin yung puso ng taong galit. Baka merong sugat yan na hindi mo nakikita. Amen? Kadalasan, ang galit po ay hindi ang tunay na problema. Sinyalis lang ang galit sa mas malalim na nararamdaman. Buti na lang po, naunawaan ito ng Diyos. Kasi sa unang pagbasa, balikan niyo po, hindi po nagpadala ang Diyos sa galit niya. Narinig po natin ang sabi ni Yahweh dito sa kay Propeta Hosea. God said that my heart is overwhelmed. My pity is stirred, but I will not give vent to my blazing anger. I will not destroy Ephraim again. Napakaganda po ng sinabi ng Diyos. Parang sinasabi niya sa atin, oo, nasaktan ako, oo, nagtaksil kayo sa akin, pero mas malakas ang aking awa kaysa sa aking galit. Hindi po pinairal ng Diyos yung bugso ng kanyang damdamin. Pinairal ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang pagkakaiba ng Diyos sa ating mga tao. Tayo kasi mga tao, kapag nasaktan, agad gusto nating magiganti. Di po ba? Kapag hindi tayo pinansin, ayaw na rin nating mamansin. Pag tayo'y tinanggihan, tayo naghihinakit. Pero ang Diyos, kapag nasaktan natin, patuloy pa rin siya sa pagmamahal. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ito yung ating narinig kay Jesus. Tinuro sa kanya mga alagad at apostol sa kanilang misyon. Ang sabi niya, whoever will not receive you or listen to your words, go outside from that house, from that town, and shake off the dust from your feet. Pansinin niyo po yun. Hindi po sinabi ni Jesus, kapag hindi kayo tinanggap, murahin niyo sila. Hindi po sinabi ng Panginoon, ipakita niyo kung sino talagang tama. Hindi po niya sinabi na gantihan niyo sila. Napakalinaw po ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Umalis kayo, ipagpag niyo ang alikabok mula sa inyong mga paa. Ano pong ibig sabihin nito? Huwag mong dadalhin ang galit mo sa susunod na pupuntahan mo. Huwag mong iuwi ang pagtatanggi ng ibang tao. Huwag mong hayaan ang isang sugat na maging lason, nasisira ng buong araw mo, buong pamilya mo, o ng buong buhay mo. Meron po kasi mga tao, di ba, pag ininsulto ng umaga, hanggang gabi, dala-dala yung galit na yon. Hindi po ba? Meron lang nakitang isang masamang post sa social media, sa Facebook. Buong araw, nagwawala, nagko-comment, nagre-reply. Merong isang tao lang na pinagsabihan sila, lahat na nakakasalubong nila, dinadamay nila sa kanilang init ng ulo. Mga kapatid, ang alikabok po ay para ipagpag. Ang alikabok, hindi yan para ipunin natin sa ating buhay. Amen? At ganyan din po ang sama ng loob. Yan ay para
ibaon mo, itapon mo. Hindi nakakatulong ang sama ng loob kapag tinago mo yan sa puso mo. Amen? If you keep your anger, it will become resentment. And your resentment is a poison to your heart. Amen? Kapag hindi mo binitawan ang galit, ikaw rin ang nabibigatan. Kaya nga po ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo ngayon, napakasimple lang. Kapag hindi ka tinanggap, huwag ka maging mapait. Kapag nasaktan ka, huwag mong hayaan ang sugat na yan ay maging kasalanan. At kapag nagagalit ka, huwag mong tanungin ang iyong sarili, bakit ako galit? Ang mas magandang tanong po kapag nagagalit tayo ay, ano ba talaga ang sugat ng aking puso? Ano yung pinagdadaanan kong mabigat, malungkot na kailangan kong ipagamot kay Jesus? Dahil ang Diyos, hindi lang po marunong magpatawad sa mga kasalanan. Ang Diyos, marunong ding maghilom, magpagaling ng sakit ng ating mga loob. Pag wala ng sakit ang iyong puso, ang iyong loob, mawawala po ang iyong galit. Amen? Mga ilang araw na po, hindi ko po alam kung napapansin niyo po ito sa ating bansa. Marami po nagrarally, marami po nagpoprotesta, maraming taong galit, maraming dismayado, maraming nawawalan na po ng tiwala. At kung tutuusin po, may dahilan naman talaga kung bakit nasasaktan, nahihirapan ang maraming Pilipino. Opo, nakakalungkot po, maraming issue na hindi pa rin nalulutas. Mga aligasyon po ng korupsyon, hindi pa natatapos yung flood control issue. Maraming lugar po, binabaha pa rin, kawawa ng mga tao kapag umuulan na. Wala pa rin katapusan yung bangayan, away sa politika. Pero alam niyo po kung anong mas nakakalungkot? Ito po, hindi lang po yung problema na kinakaharapan ng ating bansa. Ang mas malungkot ay yung tayo mga Pilipino, nagkakawatak-watak tayo. Hindi po ba? Nag-aaway-away tayo, nagsisiraan tayo, nagmumurahan tayo, naglalabas tayo ng mga masakit na salita sa social media. Sinasabihan mo yung iba, bobo ka, tanga ka, wala kang pinag-aralan, bayaran ka. Minsan, dahil lang po sa magkakaiba tayo ng kandidato, ng opinyon, paniniwala, kung ano-ano yung mga masasakit na salita na binibitawan natin. Wala naman pong masama na maglabas ng sakit ng loob. Hindi po ba? Normal lang naman magalit, normal lang naman masaktan, normal lang naman manindigan para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa katarungan. Pero sana naman, habang pinaglalaban mo yung tama, yung paniniwala, huwag mong kalimutan kung sino ka. Hindi po ba? Huwag po nating kalimutan kung sino tayo. Tayo pong lahat, Pilipino, hindi po ba? At higit sa lahat, tayong lahat, mga Kristiyano, tayong lahat, naniniwala tayo sa isang Diyos. At anong ibig sabihin nun? Pag naniniwala ka sa Diyos, yung iba ay kapatid mo. Yung iba ay dapat ituring mo, nakaisa mo sa paniniwala mo sa Diyos. Maaaring magkakaiba man po tayo ng opinyon, pero hindi po dapat mawala yung paggalang natin sa bawat isa. Hindi po ba? Maaaring hindi po tayo magkasundo, pero hindi naman dapat mawala yung pagmamahal. Kahit naman po sa pamilya, di ba? Meron tayong mga argument, meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, pero pagkatapos pa rin ng lahat, kakain pa rin tayo sa isang lamesa. Hindi po ba? Pagkatapos ng lahat, magkakapatid pa rin kayo, magkakapamilya pa rin kayo. Hindi po ba? Maaaring ipaglaban mo ang katotohanan. Pero sana naman, huwag mong patayin yung dignidad ng kapwa mo. Amen? Kaya bago po kayo makipag-away, sana matandaan niyo po, ang taong galit ay nasasaktan lang. Huwag niyong personalin yung galit ng tao. Kasi ang galit po, unawain niyo po, kadalasan maskara yan. Sa likod ng galit, meron lang taong takot. Sa likod ng galit, meron lang taong nalulungkot. Sa likod ng galit, merong taong nahihirapan at nabibigatan.
Maaring ang pakiramdam ng iba ay para bang hindi sila nakikita, naririnig o pinapahalagahan. Kaya nawawalan sila ng pag-asa. Yung galit nila, paghingi lang ng tulong yan. When a person is angry, frustrated, disappointment, that is only a cry for help. Amen? Kaya bago po tayo maghiganti sa galit, gamit ang galit natin, subukan po natin, unawain mo muna yung taong yan. Intindihin mo muna ang kapwa mo. Bago ka manigaw sa iba, humingi ka muna ng pagkakataon, magkausap kayo. Baka yung tao na naninigaw, humihingi lang ng tulong. Baka yung taong nagmumura, matagal lang na hirap sa buhay niya. Baka yung taong galit, nagsasawa na sa mga nangyayari. Hindi po ba? At ito po ang kagandahan ng unang pagbasa. Hindi po tinanggi ng Diyos yung kanyang nararamdaman. Sabi niya, my heart is overwhelmed, my pity is stirred. Ibig sabihin, nasasaktan din ng Diyos. Pero hindi niya hinayaan yung kanyang galit, yung magdesisyon para sa kanya. Remember that? Do not allow your anger to direct your life. Pero balikan natin kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang galit. Hinayaan lang niya na mawala. Hinayaan lang niya na lumipas. Mas pinili ng Diyos ang awa kaysa sa paghihiganti. Mas pinili ng Diyos ang habag kaysa sa puot. Mga kapatid, ito din po sanang gawin nating panalangin para sa ating bayan. Pagdasal natin, hindi lang po magbago sana yung mga leader natin, yung mga pinuno natin. Pero sana magbago rin yung pamamaraan ng pakikitungo natin sa bawat isa. Pwede naman po tayo mag-usap, di ba? Kanong pinakamagandang paraan para improve natin ang ating bansa na hindi po tayo nag-iinsulto sa bawat isa, minumura ang bawat isa, pinapahiya ang bawat isa. Kasi po, iisa lang po ang bansa natin. Iisa lang po tayong mga Pilipino. Amen? At tandaan niyo po, kapag ang bansa natin puno ng galit, hindi tayo makakaranas ng kapayapaan. Don't forget that a country that is full of anger can never know peace. Ngunit, kapag ang bansa natin natutunang magmahal, kahit na tayo magkakaiba ng pananaw, yan ang umpisa ng pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Tutulungan po tayo ng Diyos umangat at mas umasenso. Ito po ang ating pagdasal sa banal na misang ito. Naway manaig, mangibabaw pa rin ang malasakit, ang pagmamahalan sa gitna ng ating mga problema at pag-aaway-away. Dahil kung nasaan ang pagmamahal, nandoon po ang Diyos. At kung nasaan ang Diyos, nandyan po ang buhay, ang tuwa, ang kapayapaan. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakakabatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpatuloy na maganyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama ng Panginoong Heso Kristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagaan ang maraming biyayang ito habang tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, kami nakikinabang at kami rin naman iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpatawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapatid, tandaan niyo po na ang galit ay usok, pero meron talagang pinagmumula na apoy. Anger is just a secondary emotion. Merong naunang emosyon o nararamdaman, kaya nararamdaman mo ang galit. Bago ka mainis, magalit sa taong mainitin ang ulo, magagalitin. Tanong mo, hindi kung ano yung problema niya. Tanong mo, ano ba yung sugat ng kanyang puso? Imbis na magalit ka sa taong galit, nagwawala, maawa ka sa kanya. Dahil meron lang siyang mabigat na pinagdadaanan. But it is a good reminder for all of us that when emotions are high, intelligence is low. Hindi po ba? Huwag mong hahayaan ang iyong galit, yan ang magmaneho sa iyong buhay. Dahil uhulog ka niyan sa bangin. Hayaan mo ang galit na humupa. Oo, tanggapin mo yan. Pero tingnan mo, ano ba ang sugat ng iyong puso? Wala pong problema na tayo'y magalit sa mga nangyayari. Pero wag tayong mag-away-away. Kasi sino pong masaya kapag tayo'y watak-watak, pag hindi tayo magkasundo? Ang demonyo nagdidiwang. Kapag tayo mga Pilipino hindi magkasundo, actually, nagpapatuloy po ang mga korap. Ang kalaban mo hindi yung kapwa mo Pilipino. Ang kalaban mo yung kasamaan na pumapasok sa puso ng bawat Pilipino. Oo, mag-argue tayo. Oo, mag-discuss tayo. Pero sana mananatili pa rin yung
ating paggalang sa bawat isa. Hindi po ba? At huwag nating kalimutan ang pinakamahalaga, yung magmahal. Anuhin mo yung mapatunayan mo na tama ka, pero nakasakit ka naman sa iyong kapwa. Di po ba? Ano ang utos sa atin? Ang mahalin natin ng Diyos ng buong isip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at mahalin mong iyong kapwa kamukha sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero mahirap magmahal kung puno ka ng galit. Amen? Ang galit mo ngayon, wag mo nang dadalhin bukas. Huwag kang mag-ipon ng galit. Baka sumabog ka. Alay mo na lang sa Diyos ang iyong galit. Pero ang magandang dasal ngayon ay yung sabihin mo sa Diyos, hilumin mo ako. Pagalingin mo ang puso ko. Yan, napakaganda po nung kanta, Heal Our Land. Yan yung kailangan ng bansa natin ngayon. Ang maghilom dito sa korupsyon, dito sa kasamaan na kumakalat at pumapasok, nanunuot sa ating mga puso at kaluluwa. Let us join together as one in this prayer. Lord, heal our land. Kung kayo man po ay makatagpo ng isang tao, nagmumura, nagwawala sa social media, huwag kang sasagot. Huwag kang tutugon ng mura, ng galit, but answer with prayer. Respond with love. Pray for that person. Lord, heal this person. Kasi magiging mas mahina po ang ating bansa kung tayo'y hati-hati magkakalayo. Hindi po ba? Tandaan nyo, iisa lang tayong bansa, isa lang tayong mga Pilipino, at iisa lang tayong mga anak ng Diyos. Mas piliin nating magmahal kaysa sa makipag-away. Mas piliin nating magpatawad kaysa sa magtanim ng sakit ng loob. Mas piliin nating sumunod sa kautusan ng Diyos kaysa sa sumunod sa bugso ng ating damdamin. At diyan mag-uumpisa ang mas marami pang pagpapala ng iyong buhay. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.